Becky, let's go! Nandiyan na si Miss Minchin! Ang mga patatas besh! Hello my besties! Welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat dyan? And before anything else, I just want to greet everyone a Happy New Year! Yes naman talaga, it's already 2019. So bagong taon, bagong buhay, syempre bago na naman ang vlogs natin. And for today's vlog, ito, finally igagrant ko na yung wish ninyong lahat mga beshies. Because on today's vlog, we're going to do a quick and easy makeup tutorial. This looks, I'm gonna show you how I do this. Kasi ito talaga yung go-to look ko pag nagmamadali ako. And laging, for some reason, yung mga tao nagtatanong kung saan ako nagpapaayos. Pero ang totoo, ako lang naman talaga yung nag-makeup nito. And sobrang dali lang niyang gawin. And mabilis lang talaga siya, beshies. Kaya naman mga beshies, ano pang hinihintay natin? Let's start our quick and easy makeup tutorial. Off, we have to prep our skin. So we have to put some moisturizer sa mukha natin. Especially when we have dry skin sa face. Lalo na kung nakatira kayo sa ibang bansa, na may winter, kagaya dito sa Canada, sobrang nagbabakbak talaga yung mga mukha namin, sobrang dry. Kaya ang akin, ginagamit ko is this Etude House Moistful Collagen Cream. So this has been my holy grail since I was in college. So there's two versions of this. Yung una, yung collagen cream, yung mas orange yung packaging niya. So yun, mas lighter yung consistency. Ginagamit ko yun usually kapag summertime or spring. Pero kapag wintertime, I'm using this deep cream kasi mas makapal yung consistency and good to kapag winter times. Then next, maglalagay tayo ng sunscreen sa face natin. And for me, I'm using this Holika Makeup Sun Cream in SPF 50. And ito talaga, kahit hindi ako mag-makeup, linalagay ko ito sa mukha ko. Kasi as we all know, yung sunscreen, it prevents our skin from UV rays. Plus, it prevents our skin from premature aging na tinatawag. And ito talaga yung sikreto ko kung why I look younger than my age. We just have to be careful on this one, bestie. Kasi, alam niyo naman, yung sunscreen, it leaves a white cast sa mukha natin. So, wag masyadong sobra kasi baka mamaya magmukha tayong espasol or maging kamukha natin si Danang. And yan, dapat talaga minamassage natin yung face natin paminsan-minsan para naman ma-relax siya tsaka mas maging tight yung skin natin sa face. Pag feeling mo pantay na yung sunscreen sa face mo, then you are ready para mag-foundation. So, yung foundation na ginagamit ko is itong Tarte Shape Tape Foundation in matte. Yung shade ko for that one is Light Sand. Then, I'm using my beauty blender to spread the foundation and just blend it. At ganito talaga yung motion, bouncing motion, para kumapit yung foundation sa balat natin, tsaka we'll have that airbrush finish para magmukhang parang pro yung makeup natin. Yan yung trick dyan eh. Spread mo lang din yung dito sa neck mo para pantay. Kasi ayaw mo naman ang puti ng mukha mo, tapos yung dito mo, iba yung kulay. We'll head to our concealer. So, the concealer that I'm using is this Tarte Shape Tape Contour Concealer. So, the shade for this one is Light Sand as well. Ang technique dito is put like inverted triangle under your eye. And then, i-cover natin yung mga chismis sa face natin. Then, this one here, naglalagay ako ng straight line dito sa ilong ko para meron tayong para sa contour natin. Ganyan. Tapos, hanap lang tayo ng mga chismis sa face natin, then takpan natin yung mga yan. We're just gonna use our beauty blender to blend our concealer. So, dapat bouncing motion pa rin. And that's the thing, my besties, kapag naglalagay kayo ng foundation and concealer or any cream or liquid makeup on your face, hanggat hindi pa siya nasiset with powder, huwag kayong magsasalita or huwag kayong mag-i-smile para hindi kayo
magkaroon ng mga maliliit na linya sa mukha nyo because you don't want that one. We want a perfect, flawless makeup. And since nag-vlog ako, tinuturuan ko kayo, yan, medyo nagsasalita ako. But yeah, ganyan lang yan. And pagtapos nating i-conceal yung mga chismis sa mukha natin, isiset na natin siya with our setting powder. And for me, ang ginagamit ko is this Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder. So, as you can see, medyo iba yung packaging niya than the normal one kasi ito yung holiday edition nila. So, open mo lang yan. Tak mo lang, onti lang, as in onting-onti lang. Bali, yung una nating isiset parate is yung under eye, lalo na sa akin kasi meron akong fine lines, as you can see, kung makikita niyo siya. And, nangyayari kasi sa akin, kapag hindi ko siya nasa-set agad, nagbi-build up yung concealer and foundation doon. Tapos, ang pangit niya, kaya yun talaga yung inuuna ko. Isiset natin yung whole face natin. So, I'm using a flat kabuki brush from Sigma. It's F80. Now, we're going to put some colors on my face and I'm going to use my Holy Grail palette. So, this one is the Too Faced Chocolate Shop Cocoa Powdered Infused Palette. So, ito, 2 years na to sa akin. And I know, usually or normally, 12 months lang talaga yung shelf life ng mga makeup. So, nakalagay yan dito. Ito yung itsura niya. As you can see, some of it talagang gamit na gamit ko. And yung iba, halos hindi ko pa talaga siya nagalaw. Kaya, nanghihinayang ako na itapon to at mag-open ng ibang makeup. Kaya inuubos ko siya hanggat pwede pa. So, una, i-contour muna natin yung face ko. So, this one is the contour powder. And I'm using the Flat Angled Kabuki brush by Sigma. So, that's F88. So, dito, under your cheekbones. So, even though I'm dragging it outwards, still yung kamay ko, circular motion pa rin siya. Para magkaroon tayo ng hugis-bigas na face. Especially with me, as you can see, medyo tumaba ako from last holiday, from Christmas and New Year. So, kailangan nating i-contour yan at itago ang chismis ng katakawan. So, basically, wala naman talagang rule sa pag-contour ng mukha. Basta yung feel nyo na medyo malaki sa mukha nyo, para ma-shrink nyo yung itsura niya sa picture, kapalan mo yung contour mo doon. Para ano lang yan, color and shading. Tapos yung noo ko, kasi medyo malapad siya. Lagyan natin ng onting contour yan. One trick din is mag-smile ka. Tapos kung ano yung parang mukhang malaki sa mukha mo, yun, ilagyan mo ng contour para pag nag-picture ka mukhang pantay. So, syempre yung neck natin, lalagyan din natin ng contour kahit papaano para mukhang mahaba yung neck natin. Para sexy tignan. Pagkatapos natin i-contour yung face natin, I'm going to head to my blush on. So, I'm using my Angled Kabuki brush from Sigma F84. And ito lang naman yung choice ko ng blush on dito sa palette na to. And that's the trick, besties. Kapag maglalagay ka ng blush on, simulan mo dito sa part ng face mo going inwards. So, outwards to inwards. Para mayroon kang gradient effect. You don't want it to na dito ka mag-start. Tapos, like, inner to outer. Kasi mangyayari sa'yo, magmumukha kang, magmumukha kang sinampal sa mukha mo. Kasi dito sobrang pula, tapos dito faded. So, dapat outwards to inwards. Tapos, papantayin mo lang yung blush on mo, besh. So, next is we're going to put some highlighters. So, ang ginagamit kong brush is this Sigma Tapered Kabuki F86. So, ito yung highlighter dito sa palette na to. Then, ilalagay mo lang siya on top of your blush on. And then, lalagyan din natin ng highlighter yung T-zone natin na tinatawag.
So, dito, tapos yung sa nose natin. And then, yung Cupid's bow. And sa chin. Ayan, para magmukhang glowy and healthy yung balat natin. So, yan talaga yung isa sa mga gamit ng highlighters para pack talaga yung makeup. Next is, ako, I don't know, pero sabi nila hindi naman talaga problema to sa mukha ko. Pero ako, feeling ko ang pangit talaga ng ilong ko. Kasi, as you can see, pag nasa side, matangos naman yung ilong ko. Pero pag nakaharap kasi, since sobrang puti ko, parang mukhang flat siya. So, nilalagyan ko siya ng nose line. So, gumagamit lang ako nitong brush na to from Eco Tools. So, yung contour powder ko, ginagamit ko siya pang nose line din. Onting-onti lang naman. Para lang kahit paano magkaroon ng ano man lang yung ilong ko, justice, na matangos siya. And then, dapat light-handed ka lang. So, sa side, shade mo lang naman siyang ganyan. Ayan. So, i-connect mo lang siya sa eyebrows mo para magmukhang natural. And then, dito, lalagyan mo rin siya ng onte para medyo magmukhang slim yung ilong mo. Kasi, ewan ko ba, nung pumayat ako, kasi you can see, chubby-chubby kasi ako dati. Nung pumayat ako, naiwan yung ilong ko. So, parang feeling ko, taba ng ilong ko. Mukha nang may justice yung ilong ko. So, hindi na siya parang ang pangit na pag nasa gilid, ang tangos, pag nakaharap, parang flat yung nose. So, ayan siya. Ito yung last ko talagang ginagawa, yung eyebrow and eyeshadow ko. And the reason for that is, naniniwala ako na kapag maganda yung eye makeup mo, everything just follows na kahit hindi pantay yung contour mo, kahit hindi pantay yung blush on mo, pag maganda yung kilay mo at eyeshadow mo, pack na yung makeup. So, sa kilay ko, since naka-microbladed kasi yung kilay ko, kasi tamad talaga ako magkilay. Like, I don't have the patience for that. Ang ginagamit ko sa kilay ko is this Etude House Color My Brows Eyebrow Tint. So, linalagyan ko lang nito kasi nagpakulay ako ng buhok sa Pinas. So, hindi siya pantay sa kulay ng kilay ko. So, kukulayan lang natin siya. Very simple. So, yung trick nito, dapat light-handed ka lang and upward stroke siya. Tapos, magsimula ka lagi sa outer to inner part ng eyebrow mo para pantay at mukhang natural, mukhang natural yung kilay mo. Tapos, i-blend mo lang siyang ganyan. Ito pa, kapag naglalagay ka nito, isang dip lang siya dito sa tube. Huwag kang kuha ng kuha kasi hindi magiging pantay yung makeup mo. Tsaka hindi mo makokontrol yung kapal ng kulay sa kilay. So, spread mo lang siya. Ayan, so pantay na yung kulay ng kilay ko sa kulay ng buhok ko. So next, we're going to head to my eyeshadow. So bago ako maglagay ng eyeshadow, linalagyan ko muna siya ng eyeshadow base or primer. So ang ginagamit ko is itong MAC Paint Pot. So ito, as you can see, very used and abused na siya. So lalagay lang tayo ng onte. Pigit ka lang, lagyan mo lang siya ng onti dyan. So, naglalagay tayo nito kasi para mas kumapit yung makeup and para mas ma-blend mo siya ng maayos. And next, we're going to head to my eyeshadow. So, ako kapag ganito nagmamadali ako, 4 na kulay lang talaga yung ginagamit ko. And as you can see, dito sa pan ko, makikita mo kung ano na siya. Etong Raspberry Rose, tinalagay ko lang siya all over my lids. So next, gagamit tayo ng blending brush. And then, we're going to just dab it here sa Toffee Crunch or the light brown. Natin siya. And dahan-dahan lang from outer to inner. And susundan mo lang bali yung natural crease ng mata mo. Ang key talaga pagdating sa eyeshadow makeup is blending. Blending is the key, besh. Kasi the more you blend it, the more na magmumukhang natural yung makeup mo. And maganda siya tignan. Kapag pantay na yung dito sa taas ng mata mo, lagyan mo na rin yung sa lower lid mo using the same brush and the color, Toffee Crunch.
Lagyan na natin ng darker brown yung dito sa kanto ng mata natin for more dramatic look with a blending brush. So, ito, i-dab mo lang siya dyan. Para lang, para may gradient effect. Yan mo lang siya. Tapos, ganun din, lagyan mo rin yung lower lid mo ng ganyang kulay. Tapos, dito rin, dito lang siya sa part na to. Huwag mo siyang i-drag all over here or else magmumukha siyang evening look. Hindi na siya mukhang basic, natural makeup. Ngayon, we will proceed to our inner corner ng mata natin. So, lalagyan lang natin siya ng ginger doodle para lang mag-pop siya and magmukhang buhay yung mata natin. So, I'm just using a flat eyeshadow brush. Tapos, lalagyan din natin yung dito natin, na part ng mata natin, para magmukhang buhay na buhay yung mata natin. Tapos, lalagyan din natin yung lower lid natin dito. Ayan, so mukha na siyang buhay. So, gagawin ko lang yung kabilang mata ko off-cam para mabilis tayo and then I'll be back. Ayan, pantay na yung eyeshadow natin and na-blend ko na siya ng maayos. So, next is, since mukhang singkit talaga yung mata ko pag ganito lang yung look, linalagyan ko siya ng liquid eyeliner and then I'm using the Joe Fresh Precision Eyeliner. So, madali lang to, bes. Trick dito is, i-stretch mo yung eyelid mo para madali mong malagay yung eyeliner. Sa pag-eyeliner naman kasi, normally kasi yung mata natin, di ba, hindi talaga pantay. So, mas kapalan mo yung eyeliner dun sa mata mong mas maliit. Then, next, para magmukhang buhay yung mata natin, maglalagay tayo ng false eyelashes. Especially sa akin kasi, ang ikli ng eyelashes ko. So, yung linalagay ko lately is this I Love Magic Eyelashes No. 2 Nudie. So, I got this from Japan last November. And nagsisisi ako na isa lang yung binili ko kasi ang ganda niya. Ang ganda niyang ikabit sa mata. Sobrang mukhang natural lang tignan. Ayan, pagkatapos natin ikabit yung false eye natin, we just have to make sure na i-connect natin yung false eye natin sa natural eyelash natin para magmukha siyang natural. So, maglalagay tayo ng mascara and the one that I'm using is this Kat Von D mascara. And it's the Puro Amor Immortal Lash 24-hour mascara. Plus, that's the thing, kapag nagmamaskara ka, besties, just make sure na sobrang stable yung kamay mo, hindi siya lalampas. And kung may kasama ka, sabi mo, best, can you just don't talk to me or shut up for at least 3 seconds because I'm doing my mascara. Kasi nakakainis yung kapag ang ganda-ganda na nung makeup mo, diba? Feel mo na siya. So, pagdating sa mascara, biglang lumampas ka or sumablay ka. Tapos makikita mo, may black spots na dito sa eyelid mo. And then, you don't have a choice to just either retouch or hayaan na lang. And all throughout, since alam mo na may parang chismis sa makeup mo, naiirata ka na. So, dapat dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Then, finally, besties, for our final step, maglalagay na tayo ng lipstick natin. And for me, I'm using my Holy Grail lipstick. Ito, since college, ito na talaga yung lipstick ko. I'm using the Etude House Pink Lipstock. So, this one is on shade BE101. So, nude lang siya. So, it looks like this. Ito na yung look ko for today, beshies. So, for final touch lang, since it's very dry here in Canada, kailangan ko lang maglagay ng mist sa mukha ko para lang ma-refresh siya. So, the one that I'm using is the Tatcha Luminous Dewy Skin Mist. So, simpleng-simple lang. Shake, shake, shake. And then, spray mo siya. And saluin mo lang yung mist sa mukha mo. Yan, ganyan lang siya. And yeah, that's it, my besties. So, ikukulot ko lang yung buhok ko and I'll be back.
this is my final look, my besties. I just look like Princess Sarah. So, bibili tayo ng patatas mamaya. So, yeah, my besties, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo and may natutunan kayo dito sa aking quick and easy makeup tutorial. Kasi ako, nag-enjoy din ako sa paggawa nito. Although, first time kong gumawa ng vlog for makeup tutorial, feeling ko naman kahit papaano na gawa ko naman siya ng maayos. So yeah, my besties, sobrang thank you for watching till the end. If you like this video, just give me a thumbs up. If you have some comments or suggestions, my besties, please comment down below because I would love to hear your feedback. And please don't forget to click that subscribe button down there to get updated in my vlogs. Once again, my besties, spread the love and positivity. Love, love, love. Smile, smile, smile. See you! Mwah! Peter ang Karwahe.